Banal na salita. Hallelujah. Mapagpala namin Diyos sa mga banal sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na aming paminamahal, ginagano Pastor Evangelista, Buldista Ada Almeida, ang bautis sa amin, minsan ng Pao Diyos, kami po Diyos ay dumudulog sa trono ng biyaya, humingi kami Diyos ng kahabagan sa kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, mga kahinaan na kami nasusumpungan, patawain po ang bautis sa amin, at labis po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, maging sa paglangi sa bawat bahagi ng balagawain, mahal na Panginoon, at sa bahagi ito, Diyos, ng pagkinig ng banal na salita, langisan mo po, mahal na Panginoon, banal na salita, maging yung abang lingkod, sapagkat sa ganang aking wala akong magagawa, tanging salaman ko, maasa o Diyos, samahan mo ako, Diyos, ng dakilang pag-ibig, ng dakilang kapangyarihan, at aming sinasaway ang mga demonyo, mahadlang pag-anlangan, kasa out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga mahal. Kayo po makabalik na po sa inyong mga upuan, ngunit bago pong lahat, ang pinakamataas na pagkupuri, pagkapasalamat, kalwalhatian at ang kadakilaan ay lamang po sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot din po ako dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Buldista Ada Almeida, ang huling propeta po sa ating pong kapanahunan. At hindi po natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Elena sa Almeida, ganun po sa mga beloved children, the whole Almeida family, at maging sa lahat ng mga webcast viewers at sa inyo pong lahat, mga magandang hapon po. Lahat po muna magsabing, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, mga mahal, ito po ay pinag-uusapan sa social media, sa YouTube o kaya sa Facebook, na ito po, mga mahal, na topic na ito, mga mahal, ito po ay alam na ng mga matatagal na mga Kristiyano. Ito po ang patungkol sa rapture o sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang mga minamahal, ating pong mga banal na kasulatan dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata po 16 hanggang 18. Dito po sa unang mga tiga-Tesalonica, 4 talatay 16 hanggang 18, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. 17, kung magkagayon, tayo na mabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid, sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong dakilang Diyos, ang Diyos po ang magpala. Mga minamahal, ano ba yung tinatawag na rapture? Ang salitang rapture, mga minamahal, ito po ay nagmula sa salitang Hebreo na tinatawag na rapto, na ibig sabihin sa English, ito po ay snatching of the saint. Sa Tagalog, pagdagit o pag-agaw sa mga banal. Yan po palang ibig sabihin ng tinatawag na rapture. Ang rapture, mga minamahal, ito daw po ay magaganap. Ito daw po ay magiging malaking event. Na ito po ay, sabi, maraming mga tao na sila po ay mayayanig daw, mga minamahal, ang buong mundo kapag naganap ang tinatawag na pagdagit sa mga banal o tinatawag na rapture. Totoo po yan, mga minamahal. Sapagkat pag dumating na ang tinatawag na pagdagit sa mga banal o tinatawag na rapture, maraming mga tao na yung mga hindi nakakaalam ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sila po, mga minamahal, ay mayayanig hindi nila malalaman kung ano po ang nagaganap sa buong daigdig. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat yung mga tao na naglingkod sa ating pong dakilang Diyos na gumanap
namang kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Sila po yung tinatawag na dadagitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit mayayanig mo naman ang buong mundo? Sapagkat halimbawa, yung mga Kristiyano na matapat na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, pagdating ng tinatawag na rapture, mga mahal, halimbawa kayo nagmamaniho, biglang sa isang kisap mata, mga mahal, napakabilis lamang, kukunin ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kapag ikaw nagmamaniho, biglang mawawala, mga mahal, yung tao na nagmamaniho. So anong mangyayari? Mabubunggo siya, mga mahal. Yung mga piloto, so bubulusok ng mga aeroplano. Yung mga Kristiyano matapat, halimbawa siya po mga naman nagluluto, so masusunog. Maraming kaguluhan magaganap sa buong daigdig, mga mahal. Yung mga tao, hindi laman-laman, nagkatakbuhan pa ito sapagkat hahanapin lang ka ng mamahal sa buhay, hindi nila na masumpungan. Yung mga anak nila, yung mga sanggol nila, mga mahal, hindi na po nila makakuha. Bakit? Kukunin na ito ng ating pong dakilang Diyos. Kaya maraming kaguluhan sa buong daigdig. Ngunit sa mga Kristiyano nakakaalam, mga mahal, ito po, mga mahal, ang tinatawag na pagdagit sa mga banal. Amen. Na ayon po sa ating nabasa, mga mahal, na sabi dito na kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga lapaap. So yung mga nauna pa lamang mga nangamatay, sila pa yung unang bubuhayin at tayo daw na nangatitira na nabubuhay pa, sabi dito, tayo daw po'y kukunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, tayo po'y aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito, isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. So tayo na nga bubuhay na matapat na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, aagawin daw tayo kasama ng mga naunang mga nabuhay, mga ating mga mahal sa buhay na sila po mauuna. Bubuhayin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo daw po sasalubong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon doon sa alapaap. Yan po ang tinatawag na rapture, mga mahal. Paano magaganap ito? Basahin po natin, mga mahal, dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, talata po 52 at 53. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang bersikulo po ay 52 hanggang 53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, ganito pala magaganap ang tinatawag na rapture. Sabi dito, sa isang kisap mata. Sabi dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ibig sabihin, mga naman, yung katawan na ito pong katawan natin, kasalukuyan tinataglay, ito po ay may tinatawag na kamatayan. Papalitan ito ng ating pong dakilang Diyos, ng tinatawag na katawan na walang kamatayan. Amen. Yung katawang panglangit, papalitan ito ng ating pong dakilang Diyos. Nasabi dito, mga mahal, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. So, mga naman sa pagdating ng tinatawag na rapture, sa ito daw po magaganap sa isang kisap mata lamang. So, napakabilis, mga mahal. Kung mga pagkisap mo, nandoon ka na kagad sa langit. Amen. Babaguhin pala ito ng ating pong dakilang Diyos. So, papalitan ito ang katawan natin ng katawang walang kamatayan, walang kasiraan. Ibig sabihin, katawang panlangit, papalitan niya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal, kailan magaganap ang mga bagay na ito? Kung makikita po natin, mga minamahal, sa ating kapanahunan ngayon, na mga
mga nagaganap, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba yung dagat, mga nagaganap na kaguluhan, lahat ng mga nakakatakot na mga kalamidad nagaganap, mga minamahal, ito ang palatandaan na napakalapit na ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos o pagdagit ng ating pong dakilang Diyos sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga banal. Basahin po natin, mga minamahal, ito po ang palatandaan. Sabi dito sa Lucas Kapitulo 21, mula sa 6 at hanggang 11. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 21, talatay 6 hanggang 11. Tungkol sa mga bagay na ito, na inyong nakikita, ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. At kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, Guro, kailan nga mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagkamalapit ng mangyari ang mga bagay na ito? At sinabi niya, Mag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na mga nagsasabi, Ako ang Kristo, at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo'y makakarinig ng mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak, sapagkat kinakailangan mangyari muna ang mga bagay na ito. Datapwat, hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kaniya, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng malakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng pagkagutom at pagkasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ang mga dakilang tanda mula sa langit. Amen. Amen. At pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Mga manamahal, sabi dito, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tinanong siya ng mga alagad, kailan magaganap ang mga bagay na ito? Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, walang bato na nakatayo sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng kagutom, mga salot sa iba't ibang dako, alingaw-ngaw ng digmaan, mga mahal, sabi dito, bansa, laban sa bansa. So, ang lahat ng mga palatandaang ito po ay nagaganap na, mga mahal. Amen. Ang iba naganap na. Isa na lang ang kulang, mga mahal, yung pagtunog ng trumpeta ng anghel ng ating pong dakilang Diyos. Yan na lamang, mga mahal, ang ating pong inaantay. Sapagkat kung ating pong papakinggan ang mga balita, mga nagganap sa ibang bansa, ito po ang mga nasa sinabi ng ating pong talatang nabasa na mga palatandaan, magkakaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa. Iba't ibang mga nakakatakot na mga kalamidad, nasasabi, mga mahal, yung tinatawag na climate change. Dati may mga lugar na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Ang iba, mga mahal, maraming namamatay sa mga lindol, mga tsunami, malakas na bagyo. Lahat ng ito, mga mahal, ay palatandaan pala ng napakalapit ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, na tayo mga binanal ng ating pong dakilang Diyos, tayo pala, mga mahal, ay kukunin buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, mga mahal, sa Biblia, mayroon pong isang tao na ito po'y naging halimbawa, binigay na halimbawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung ano po ang kwalifikasyon ng isang tao, isang Kristiyano, na siya po ay dadagitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po dito, mga mahal, na buhay dinala ng ating pong dakilang Diyos sa langit. Ano po, mga mahal, ang kanyang katangian, na ito po, mga kinakailangan na ating pong malaman upang sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, mapaghandaan po natin ang tinatawag na rapture o pagdagit sa mga banal. Basahin po natin, mga mahal, dito po sa Hebreo, Kapitulo 11, talata po ay 5. Sa mga Hebreo, 11 talatay 5, ganito po ang pagkasulat. Sa pananampalataya,
Si Enoch ay inilipat upang huwag siyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanya na siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Amen. So sa pananampalataya daw mga mahal si Enoch, siya po'y inilipat ng Diyos. Siya po mga mahal ay hindi nakakita ng kamatayan. Buhay po siya, dinala ng Diyos doon sa langit. Ano pong sabi dito? Sapagkat siya inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Ito pala ang katangian mga mahal ng isang Kristiyano na buhay dadalhin doon sa langit. Sabi dito, katulad ni Enoch, siya po ay may taglay na tinatawag na pananampalataya. Amen. Sabi dito, si Enoch, sila po'y naging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan pa lamang mahal ang kinakailangan natin isasagawa na tayo po'y maging kalugod-lugod sa paningin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang tanong mga paano tayo maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos? Unang-una, kinakailangan daw tayo mayroong tinatawag na pananampalataya. Sapagkat sabi sa talatang 6 mga mahal, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay kinakailangan maniwalang may Diyos at siya po tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So yan mga mahal, upang tayo maging kalugod-lugod sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan mayroon po tayong tinatawag na pananampalataya. Amen. Ano po ang pananampalataya? Sabi sa banal na kasulatan, ang pananampalataya, ito po ay paniniwala at pagkitiwala. Amen. Ibig sabihin kapag ikaw naniniwala, kinakailangan kasama dyan yung tinatawag na pagkitiwala mo sa Diyos. Amen. So makukuha lamang natin ang pananampalataya, sabi mga banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga napakahalaga na tayo laging nasa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dito po natin napapakinggan ang mga buhay na patotoo na kung paano ating mga minamahal ng mga kapatiran pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, kung paano sila pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na dati ating mga karamdaman na wala ng kagalingan sa mga dalubhas, sa mga manggagamot, sa mga hospital. Ngunit dito, mula na makatagpuan lang ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, nakamtan nila yung kagalingan na walang bayad. Amen. Bakit? Simula na sila po'y maniwala sa Diyos at nagtiwala sa ating pong dakilang Diyos, na ang dakilang Diyos, siya po'y dakilang manggagamot na magagawa niya ang lahat ng bagay. Mula na sila po'y ilagak nila ang pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos. Nakamtan lang katugunan ng kanilang kahilingan, kanilang kagalingan, kanilang karamdaman. Yan po, mga mahal, ang paniniwala at pagkitiwala, ibig sabihin, yan po ang tinatawag na pananampalataya. Amen. Ang pangalawa, mga mahal, sabi sa banal na kasulatan sa Mateo, Kapitulo 7, ang talata po 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Ibig sabihin, yung makakapunta lamang doon sa langit, yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga mahal dito sa banal na gawain ito, hindi po natin alam ang patungkol sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit mayroon pong taong ginamit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong minamahal at ginaganang Pastor at Evangelista Wildy Estrada Almeida, katuwang po ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida, beloved Mama Dia, na itinuro po sa atin ang lahat ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos, kung paano sundin ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung paano ipamuhay, kung paano paglingkuran ng ating pong dakilang Diyos. Yan lahat na yan ay natutunan po natin dahil sa kanilang pangangaral, mga mahal. Amen. Sabi dito, hindi daw papasok doon sa langit lahat ng tao na tumatawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi na Panginoon, papasok sa langit.
kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, isa po sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na itinuro ng ating mahal na ebanglista na sabi dito mga minamahal sa unang Pedro, Kapitulo 1, ay Kapitulo 1, talatang 15, sabi dito, ngunit siyamang banalang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Itinuro po ng ating pong minamahal ng mga magulang natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y mangagpakabanal. Amen. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, tayo daw po'y magpakabanal sa lahat ng paraan ng ating pong pamumuhay. Kaya nga mga minamahal, dito sa banal na gawain ito, makikita po natin na kung paano ipinamumuhay ng lahat ng mga matatapat na anak ng Diyos sa banal na gawain ito, ang tinatawag na kabanalan, sapagkat itinuro po ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ang paraan kung paano ganapin ang tinatawag na kabanalan. Itinuro po nila mga mahal ng kabanalan na hindi lamang sa panloob, maging sa panglabas. Amen. Kaya nga mga mahal, makikita po natin, nakakaiba po tayo doon sa ibang gawain. Bakit? Nandito po mga minamahal ang buong katotohanan na itinuro ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon kung paano sundin ang kabanalan na nais ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung sa dating mga minamahal, yung tinatawag na pagdating ng rapture. Kung napakinggan nyo mga minamahal, yung pangangaal ng ating minamahal, ginagal na assistant pastor, na sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mayroon palang mga Kristiyanong maiiwan. Amen. Ito po, mga mahal, ay bagong pangungusap pa lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na mayroon tayong isang kapatid na kinausap ng ating pong dakilang Diyos. Nang sabi, mga mahal, ito pala na mga maiiwan, dati nang ipinangaral ng ating pong minamahal at ginagal ng assistant pastor sa kanyang Bible study. Sabi dito mga minamahal, ito pong pangungusap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na hindi po makakasama sa pagdagit sa mga banal. Ano pong sabi dito mga minamahal? Yung hindi makakapasok sa langit, sabi dito mga minamahal, mga kapatid na linggo lang dumadalo. At ang iba ay Friday lang. At ang iba ay Wednesday lang po dumadalo. Ibig sabihin mga mahal, kinakailangan pala kapag may gawain tayo, kinakailangan lagi tayong nasa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, ang iba naman tapat sa pagbibigay, hindi naman kumpleto ang pagdalo. At ang iba hindi nagtatapat sa pagbibigay. Ito pala mga dahilan para ang isang Kristiyano ay hindi po makasama sa tinatawag na rapture. Kinakailangan mga mahal, tayo doon po'y tapat sa pagbibigay at kumpleto ang ating pong pagdalo. Ano pang sabi dito, at ang iba'y may tinatagong sikreto na hindi maganda. Amen. Kaya mga minamahal, yung mga Kristiyano na may mga sikreto, may mga nililihim pa. Ngunit mga minamahal, sa ating pong dakilang Diyos, hindi po tayo makakatago. Marahil makakatago ka sa tao, sa iyong kapatid. Ngunit sa ating pong dakilang Diyos, hindi po tayo makakatago anumang inaalagaan po natin na bagay na hindi kaya-aya na ating pong ginagawa. Iyan po'y lantad sa paningin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan pala ay isa pa sa dahilan para hindi ka makasama sa tinatawag na rapture. Ano pa mga mahal? Ang iba'y dumadalo, pero sabi dito, puro kain lamang ang ginagawa. Amen. Ibig sabihin mga mahal, sa oras ng gawain, kinakailangan pala mga mahal, tayo po'y nakakonsentrate ang ating mga puso't isipan sa sa ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marahil ang iba'y nagugutom. Pagkatapos natin bumili ng pagkain mga mahal, balik kaagad tayo sa banal na gawain o dito po sa loob ng pananambahan. Amen. Huwag po tayo magtatagal doon. Ang iba nagkukwentuhan pa. Sabi dito mga mahal, iyan pala isa pa sa dahilan para maiwan ka sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa dito, ang iba naman ay laging late sa pananambahan at ang iba ay nadadala ng mga barkada. Ito po ang mga dahilan mga mahal
para ang isang Kristiyano ay hindi po makasama sa tinatawag na rapture. Ano pang sabi dito? At ang iba ay tinalikuran ng pagpapagamit, pinagpalit sa tao. Ibig sabihin, mga mahal, yung ginagamit ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yan pala, mga mahal, ay napakahalaga sa ating pong dakilang Diyos. Bakit? Kapag tayo po'y ginagamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, naging pagpapala tayo. Ating pong naluluwalhati ang pangalan ng ating pong dakilang Diyos. Sabi dito, mga mahal, kapag pinagpalit natin ito sa ibang bagay, iniwanan natin yung ating mga tungkulin, ibig sabihin, mga mahal, isang bagay ito para ikaw ay maiwan sa tinatawag na rapture. Ano pa, mga mahal? Ang iba'y dumadalo, ngunit nasa labas lang. Ang iba'y tinutulugan ang pagpupuri. Kaya, mga mahal, ito po ang mga dahilan kung bakit may mga naiwan na ito po ay pangungusap ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. So, kinakailangan gagawin pala natin, mga mahal, na kapag tayo nandito sa banal na gawain ng ating pong dakilang Diyos, tayo po nakakonsentrate sa pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos, nakikinig tayong mainam sa mga patotoo, ating pong pinupuri ng mainam ang ating pong dakilang Diyos, ginagawa natin kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ito, mga mahal, sabi, katulad ni Enoch, siya po'y naging kalugod-lugod. Tayo pala, mga mahal, kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito, tayo po'y nagiging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa huling talata, mga mahal, minsan dumarating sa atin na may mga paghahadlang ang kaaway sa ating paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Minsan, mga nasa pagsubok tayo po'y inuusig, mismong ating mamahal sa buhay, tayo po ay inuusig, ngunit, mga mahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, na ito po, mga mahal, ang huling talata, na sabi dito sa Mateo Kapitulo 24, ang talata po 13. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord! Mga minamahal, kung paano nakikita po natin mga palatandaan, nababalitaan natin sa mga pahayagan, sa telebisyon, lahat ng mga bagay na ito, mga nakakatakot na mga kalamidad, mga lindol, mga digmaan na nagaganap, na maaaring ito na mga maging mitsa upang maganap ang tinatawag na pangatlong digmaan. Amen. Subalit maganap man ang mga bagay na yan, tayo po ay nakakatiyak kapag tayo po ay sabi sa banal na kasulatan, naging kalugod-lugod tayo sa ating pong dakilang Diyos, ang mga bagay na ito sa lupa, mga naman na hinahadlangan tayo ng kaaway, sabi sa banal na kasulatan, kapag nagtiis tayo, mga mahal, tayo pala ay maliligtas. Amen. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Habang tayo umaawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y magpasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Na bagamat maraming mga Kristiyanong tumatalikod sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, maraming Kristiyanong ayaw pahalagahan ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pagkasagawa ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit tayo na nandito, napakapalad po natin, anumang oras, anumang araw o panahon, na tumunog ang trompetan ng ating pong dakilang Diyos, isang tiyak na bagay, isa tayo sa makakasama sa tinatawag na pagdagit sa mga banal. Amen.